naduog na ako ang interview ni Attorney Kaufman the other day. Nga ang pagdaog ni Mayor Rudy, isip mayor sa Davao, was a protest vote. Dili lang to pag-auhag sa mga tao nga gusto pa nato o pag-ila nga gusto pa nato si Mayor Rudy mahimong mayor o mudumala sa atong syudad, kundili atong gipaila nga wala ta ni angay sa gibuhat nila sa yaha nga pagdala dito sa Hague. So in a way, that may be a way of expressing our protest. That may be considered a pressure, but I would like to caution you all that there is a legal or judicial proceeding that is going on. O siya na mismo naghisgot, si Mayor Rudy, atong respetoon ang maong kaso nga nana sa The Hague. Ang akong my 2 cents worth as a lawyer and having closely monitored the proceeding, dako og tsansa nga dili lang siya makauli, kundili modaog ta sa kaso nga giatubang ni Mayor Rudy. Attorney, when was the last time na nakita mo ni PRRD? Kumusta man siya dito? The last time may nagkita ni Mayor Rudy, Tatay Digong sa atong tanan, dito sa Villamor Air Base, March 11, 2025. Tagaan ta mo gamayng konteksto. Hapit pa mi wa magkita. Kay pag-abot sa eroplano dito sa NAIA Terminal 3, naulahi lang ko gamay, pero I insisted kay na may harang dito sa entrance to go inside further kay nangita ang akong kliyente, si Mayor Rudy. Gitugtan mampud ko nga mosulod. Uban tong si Attorney Bobet Torion, usapod ka abogado. Pero pag-abot na mo dito sa Tumoy, naanay dito si Attorney Vic Rodriguez, Senator Bongo, Philip Salvador, si Secretary Bebot Bello, hasta ang tulo ka doktor ni Mayor Rudy. Wala sila pasudla. Hantod ragid sila dito sa Tumoy. And then we insisted that we would like to see our client, and I also insisted on behalf of the 3 doctors of Mayor Rudy to get into the plane para ma-medically or ma-clinically examine siya. Pero ang among tanang hangyo, wala tugta. So nahitabo, nga nay kasika sa gawas sa airport kung asami, dito na lang namo naibawaan. Nga gidala na siya dito, gisakay na siya dito sa police bus. And then we asked where he was supposed to be brought. And then we were told, iadto siya sa Villamor Air Base. So katong pag-adto namo, giapas namo sa Villamor Air Base. Nakasulod ang tulo ka doktor kay abtik man tong tulo ka doktor ni Mayor Rudy. Abtik po tong akong gisakyan nga sakyanan, nakasulod po mi. Apan naaday sila'y plano nga supposed to be ang ila lang ipasulod dito sa Villamor, akatong grupo nila Mayor Rudy nga gikan sa Hong Kong. Wala na ilain. Apan nakasulod lang gihapon mi. Pero sila Senator Bongo, sila Attorney Bebot Torio, Attorney Bobet Torion, si Attorney Vic Rodriguez, ug uban pa, wa nakasulod. Kay wa gid sila pasudla. Mao deto ang plano. So that was the last time I saw him. We stayed with him until the very end nga nilupad ang eroplano pagka alas 11, hapit na alas 11 sa gabi. Katong pag-insist ninyo, attorney, to enter nga mosulod, what was the reason na gihatag sa inyo nganong wa mo pasudla? Were you given reasons why you are not allowed to see the former president? Wala mi taga-ig rason nganong dili mi pasudlon dito pa lang sa Terminal 3.
Nakalusot lang dito sa Villamor, pero wala po tagayog rason ang katong nahabilin sa gawas. Katong mga sila Senator Bongo, sila Vic Rodriguez, nganong wa po sila pasudla, even if they insisted to get in. Could you just imagine, a sitting senator of the Republic of the Philippines, si Senator Bongo, bisan unsaon niya apila sa police authorities, wala siya pasudla sa Villamor Air Base. And later that day, niabot si VP Sara, ay sitting Vice President of the Republic of the Philippines, bisan pa og iyang apila, wala gyapon siya tugta. Kung mangutana mo, ang akong tubag, moto ang iyong tema tong niaging Domingo, ambot ngano. Sige, nagstorya ang taning the arrest of former President Duterte, no, ni Tatay Digong. Mamagini pangutan na permanent attorney. Was the arrest legal ba ang pag-arrest mo kay former President Rodrigo Duterte? Ako nang itubag sa ingani nga pamaagi. Kabalo naman ta nga gipalupad siya sa Hague. Kamo nga gabiyahe gawas sa nasod, kinahanglan mo og duha ka butang, passport ug visa. Okay? Passport ug visa. Ang tuwa didto, sa akong naibawaan lang ha, sayop man siguro ko, pero sa akong naibawaan mo ni. Ang tuwa sa eroplano, duha ka CIDG, usa ka envoy, kato si Marcos Lacanilaw, ug upat kabuok, si E.S. Miljaldea, ang iyang nurse, kato iyang personal assistant si Romy, ug si PRRD, si Tatay Digong. Silang tanan, except Ambassador Lacanilaw, walay visa. Mangambot na lang pud ka, nganong gipalupad sa sugo ni General Torre. No? Kay iyahamang ko na tong mission. No? And I will put that in context later. Nganong gipalupad nga walay visa ang mga pasahero. Mangambot na pud ko ngano. So kung moingon kag legal ba to o dili, sa kanang aspeto palang daan, illegal na. Wa pay labot sa pagpugos sa pagsakay sa eroplano padulong sa Hague. Ilalom sa ato ang balaod, kani in a very layman's way of understanding our local jurisdiction ingani ni. Tagaan tamog comparison. All foreign laws or orders, kanang mga order or decision sa gawas sa nasod sa Pilipinas, inigabot ana diri sa sulod, di yun na mapatuman. Unless iagi sa atong ginatawag og local courts. Ikintahay nato ang diborsyo. Naay gihimo nga divorce sa Las Vegas. Sa usa ka Pilipina o usa ka foreigner, dadto na sa Pilipina diri sa atong nasod. Kana nga divorce gikan sa gawas, di na mapatuman dinhi sulod sa Pilipinas unless kanang order na iagi sa korte. Mo-file ka og petition sa local court nga ikumpirma tong decision sa gawas. Susama ra gyapon katong alleged warrant of arrest nga nadawat sa Villamor Air Base kuno didto sa March 11. Kung naay pag-aresto, sigon sa usa ka foreign judgment or order, iagi na sa local court. Moto ang among gipaabot nga mugawas si Tatay Digong gikan sa Villamor Air Base para dadon siya sa korte sa Pasay. Kay ang korte sa Pasay mo may jurisdiction sa Villamor Air Base. Wala pud na nahitabo. Ambot ngano. But there was na a warrant of arrest, attorney. At that time when he was arrested, wala. Dito pa lang sa eroplano, ni protesta na si Tatay Digong.
Ningon siya, ang gipakita sa iyaha, kanang ginatawag sa Interpol nga red notice. No? Kanang red notice, murag agig notice lang na sa tanan Interpol, sa tibuok kalibutan, nga naay lihokon nga pag-aresto. Pero dili kana ang pag-aresto or arrest order, ang ginatawag nato warrant of arrest. No? Okay, sige. Given karon in aning nga circumstansya, na-establish na nato ng the failure of local authorities na dalon sa local court, the kanang missing during the time of arrest, ang warrant of arrest. Mao ba di ang basis karon sa ato ang ginahimo nga argument against the International Criminal Court, attorney? Muna ang nigawas sa tulo ka Senate hearing sa ilasa nga ginumala ni Chair nga sa Senate Committee on Foreign Relations. Muna siyang nigawas. Busa, sa iya harapong inisyatibo, nag-file si Senator Amy Marcos of administrative and criminal cases against those people who were responsible in bringing PRRD illegally out of the country. Nag-file siya dito sa Office of the Ombudsman. Sige. Certain ko mo ni pangutana sa tanan, attorney. No? After pila na ba kabulan since Tigong is in the Hague. What's next? Unsa na yung nagahitabo? Unsa may paabuton? Naabay paabuton? Makauli basya? Mga pangutana. Unahon ako itong imong katapusang pangutana. Kung makauli ba si Mayor Rudy, si Tatay Digong, hugot akong pagtuo nga makauli siya. Makauli siya, usbon ako. Unahon ako ang the recent event. The recent event of his winning the mayorship of Davao City. Okay? And he won it overwhelmingly. Akong gamay, tagaano gamay konteksto. The last time nga na ay Duterte o Nagurales nagsangka, 2010, minumduman mo, Kapitan, nahitabo na 2010 si Mayor Inday at that time against House Speaker Nograles. Bardok, more than close to 3:1. 300,000 plus ang boto ni Mayor Inday at that time, and ang si House Speaker Nograles 100,000 plus. Karon, mas grabe pa. 8:1 ang ratio. 669,000 votes for Mayor Rudy as against 80,000 votes sa iyahang pinakaduol nga kaatbang og usa ka Nograles. Kana nagpamatuod if we are to look at it from the point of view of sovereignty. Because one attribute of sovereignty is the expression of the free will of the Filipino people. And that expression of free will, diha nato mapamatud-an sa balota. Karon, og mahisgot mo, katong iyang programa tong una, iyahan naman ang gihisgot. Una siya gidakop. Una siya, he was illegally transported to The Hague. Iya man ang gisulti nga og mamayor ko, ako nang ipadayon dublado pa ang iyang mga programa sa malasakit, sa crimes, as well as the campaign against illegal drugs. Nituo ang kadaghanan sa tuwa dinhi sa Davao. Nganong dili man na ilhon ang expression of the free will of the people. That is an attribute of sovereignty. Meaning, ug dili na mapatuman nga ibalik nato ang atong mayor. Kusog ug lig-on nga mandatos nga mubalik siya og iyahang padayunon ang iyang programa isip amahan sa atong syudad. Ambot lang ngano. Do you think, attorney, kining act of, kining sovereign act voting, o kining pagdaog
ni Tatay Digong isip mayor sa syudad sa Davao. Do you think this is enough to pressure the International Criminal Court aron paulion siya diri sa Davao? Actually, maghisgot kag pressure, duha ka butang ang akong gustong iklaro. Ang proceedings dito sa Hague, judicial. Unya, gihisgot na ni Tatay Digong. Respetuon nato ang proseso nga judicial or legal dito sa korte sa Hague. Mo po na ang gisulti sa yahang abogado, si Attorney Kaufman. Respetuon nato ang proceeding dito sa korte sa Hague. Apan, naduog na ako ang interview ni Attorney Kaufman the other day nga ang pagdaog ni Mayor Rudy, isip mayor sa Davao, was a protest vote. Dili lang to pag-awhag sa mga tao nga gusto pa nato o pag-ila nga gusto pa nato si Mayor Rudy mahimong mayor o mudumala sa atong syudad, kundili atong gipaila nga wala ta ni angay sa gibuhat nila sa yaha nga pagdala dito sa Hague. So in a way, that may be a way of expressing our protest. That may be considered a pressure, but I would like to caution you all that there is a legal or judicial proceeding that is going on. O siya na mismo naghisgot, si Mayor Rudy, atong respetuon ang maong kaso nga nana sa The Hague. Ang akong my 2 cents worth as a lawyer and having closely monitored the proceeding, dako og tsansa nga dili lang siya makauli, kundili modaog ta sa kaso nga giatubang ni Mayor Rudy. Do you think, attorney, it will happen this year? Karutoy ka? Kana gyud noon ang akong paglaom nga may tabo as early as possible. Kay balo man mo no nga gikan ko sa Hague. Unya gipangutana na pud ko dinhi kano sa daw ko mobalik. Ako na lang itubag to imong pangutana. Ang ako gyung gustong may tabo, ako na lang siyang hulaton dinhi kaysa mo adto ko dito balik. So mo na atong gustong may tabo, hulaton na lang nato siya dinhi nga makauli ug mudumala diha sa City Hall isip atong mayor sa Davao. We are really looking forward to that, attorney. Mintras gapaabot ta sa iyahang pagbalik sa Davao, unsay tan-aw nimo ang angayng buhaton? Do we continue calling on to the International Court, Criminal Court? Do we continue this protest? Do we continue this program? Are these having an effect? Epektibo ba nga ginabuhat nato? Unsay tan-aw nimo, attorney? Tulo ka butang nga ako hunaan. Labi na sa mga gipang sulti nga pulong ni Kapitan Calvo no, sa Tibongko. Mayo gud kay sa muambit. Abigay nako og parinti sila ni Inday Sara. Bantay mo siya ang itsura kaganina. Pangutana ko sa akong katupad kaganina kung parinti ba sila ni Inday Sara kay ang hulagway maumaog yun. Sa tubag sa iyong pangutana, una, I'd like to give my own opinion on your program, Green Rice. Dungagan lang nako tong gipanulti nila kaganina, labi na si Jocelyn Tapik, no? As to why gimugna ni og inyong gipadayon. Kaya balo mo ang simbolismo sa green, dili lang ang color ni VP Sara. Pero kundili ang green is the symbol of the environment, the symbol of Mother Earth. Unya dili gina mulambo ang Mother Earth, no? Og dili nato kinaiyahan, dili nato maprotektaan, mapalambo, kundili nato itanom ang liso sa atong pagtuo o sa atong kusog nga pagduso sa atong mga pagtuo, governance as well as principally for Tatay Digong, for Mayor Rudy to come home. No?
And I think that is a very good symbolism, kanang green nga color. So ipadayon na siya. Kung imo kong pangutanon, I would ask you to continue doing what you are doing. Ikaduha, ang inyong ginabuhat din is very inspirational. The same inspiration as what Filipinos all across the world is doing. Kibalo mo, muambit lang ko gamay. May tungod ni Ana. When I went to The Hague, I was invited, and it was out of wala to sa plano. I was invited to talk the following day. And I did not know nga grabe pagdaig sa mga Pilipino, dili lang kay Tatay Digong, kay Mayor Rudy, kundili ang pagdaig sa ilahang pagka-Pilipino. And that's the reason why when I spoke the following day, I have to say this nga, all of you, ang Pinoy is anywhere and everywhere. And anywhere and everywhere you are always proud to be Pinoy. Proud to be Pinoy. And that makes you proud as well nga naa mo din Nga naman, naa mo'y kausa. Ang kausa na, dili na gikan dire. Gikan na dire sa kasing-kasing. Mas kusog na nga kausa kung gikan sa dugahan ang atong ginabuhat. And that's the reason why, og imong tanawon, matingala lang ko, asa man day kagikan, ma'am? Gikan ko sa Switzerland, 2 hours by plane. Unsay mong giari dire? Makigambit o makigduyog dito sa Duterte Park, uban sa mga. Ikaw, ma'am, asa kagikan? 3-4 hours by plane to Italy. Unsa mo kadaw gaya diri, ma'am? Muli rapod mi pagkahuman. Ako matingala. Nga muarto lang yun dito, magpakita, muambit, and to be united with the Filipinos there. And that is something that you treasure as Filipinos. Kunya, nakaingon ko sa kong kagalingon, na usa ka tawo nga nakaauhag sa ato ang pagka-garboso sa ato ang pagka-Pilipino. To be proud to be Filipino because there is that one cause. And that one cause is carried by that one man that we all love. Si Mayor Rudy, si Tatay Digong. I will put that in the context of government policy. Dili na ko ni ilang palamposon o istorya. I did mention this before. I would like to say this again. It has been the consistent government policy by any administration, nga og na gani Pinoy giaresto, gidetina, gisuhan or bisan pa gi-convict sa laing nasod. We can talk about Mary Jane Veloso, Sara Balabagan, katong 17 kabuok, very recently, gipailan og kaso sa Qatar for illegal assembly, pero gipanghambog sa BBM government nga ilang napadismiss ang kaso. Ang pasabot, kung naay Pilipino nga gidaog-daog, gikasuhan, bisan pag nakonbiktar sa laing nasod, government policy dictates nga they will extend all necessary assistance to assist that Filipino and if necessary, bring that Filipino home. Nganong dili man na mahimo sa atong halangdong mayor, sa atong halangdong presidente, si Mayor Rudy, si Tatay Digong. Ambot lang gyud ngano. Mo na ang atong di masabtan. Kabaliktaran pa gyud ang nahitabo. Imbis na og naay gidaog-daog nga Pinoy sa gawas, atong dadon sa Pilipinas, nabaliktad pa hinuon ang nahitabo. Kaya ba mo pila edad ni Mayor Rudy, ni Tatay?
80 anyos. Tanggalo na lang nato iyang pagkamayor. Tanggalo na lang nato ang iyang pagka-presidente. Kita mga Pinoy, lalom kayo atong kultura. It's innate in our being Filipino, sa atong kultura. Nga murespeto ta og dako, murespeto ta og lalom sa atong mga katigulangan. Ambot lang nganong wa nato girespeto, gibastos pa nato ang 80 anyos nga Pilipino. Muna nga akong ikatubag. Balikon lang yun ako ito yung tema last week. Ambot lang. Ngano. We hope na taas paghigayon para nakagisgutan, but including attorney, your message to the Davaoenos, likod aning tanan sa tanang panghitabo karon, unsay mensahe nimo para sa mga Davaoenos, especially to the Davaoeno youth? When I was invited to come here, and then this is supposed to be sponsored by the Kabataan, naglibog ko unsay akong isulti para ninyo. Niagi man ko ana nga edad, no, sa inyo mga kabataan. But it's something that probably I can relate, no, kay niagi man ta din ha. And I would like to share this two things. One, believe in yourself. Believe in yourself that you can make a difference. Ayaw yun, una-unaan nga kay tungod, batanon mo, estudyante pa mo, o bago lang mo nag-graduar, nga wala pa mo'y mahimo. Believe in yourself, nga naag yun mo'y mahimo. Gibalik-balik na ni Mayor Rudy, ni Tatay Digong, nga ang future sa atong nasod naa sa inyo. Usa na sa mga rason nga nung naa siya dito, kay giprotektahan mo batok sa salot sa illegal drugs. So I hope that you would be able to do what is good, to do what is necessary, and to believe in yourself. Ikaduha, I also would like to cite in relation to that having to believe in yourself. You can make a difference if you believe in yourself. You really can make a difference. Kaya balo mo nga, no? Almost 50% of ang niboto, kusog, ang lanog, sa tingog, sa katawhan, halos katunga dito sa niboto, kamo mga kabataan. Busa, you can really make a difference if you believe. Padayon lang yun sa inyong pagtuo. O padayon lang nga kung unsa inyong buhaton sa sakto. Lisod yun kayo nga mutuman ta sa mga sayop o mabudol ta sa mga gipanghimo sa atong mga katigulangan dito sa kauluhan. Padayon lang sa maayong buhat.